Kung sipag lang ang basehan ng yaman, di sana milyonaryo na lahat ng Pilipino. Alam mo, lahat naman tayong nagsimula sa wala. Lahat tayong may pangarap, may pamilya na gustong tulungan, at may mga pagkakataon na dumaan sa hirap. Pero habang tumatagal, napapansin mo ba na may mga taong tuloy-tuloy ang pag-angat habang yung iba parang na-stuck lang sa parehong sitwasyon? Kahit anong sipag, kahit anong overtime, parang kulang pa rin. Hindi dahil sa mas matalino sila, hindi rin dahil sa mas swerte lang sila sa buhay, at lalong hindi dahil sa mas madali ang pinagdaanan nila. Kadalasan, ang pinakamalaking difference ay kung paano sila mag-isip. Yung mindset nila ang nagdidikta kung paano sila kumilos, kung anong opportunities ang nakikita nila, at kung paano nila hinaharap ang problema. Pero ito ang isa sa pinakamalakas na factor kung aangat ka o mananatili ka kung nasaan ka ngayon. At ang totoo, hindi mo kailangang maging mayaman para magsimula mag-isip tulad nila. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang simpleng pagkakaiba ng mindset ng mayaman at mahirap. At ang mga bagay na hindi madalas ituro pero kayang-kaya mong simulan kahit nasaan ka pa ngayon. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng bagong opportunity. Kailangan mo lang ng bagong paraan ng pag-iisip. So ready ka na ba? Idea number 1. Opportunity versus doubt. Minsan sa buhay, pareho lang ang nakikita natin na opportunity pero magkaiba ang interpretation natin dito. Yung taong may growth mindset, kahit maliit pa lang ang opportunity, nakikita niya na parang binhi na pwedeng maging malaking puno balang araw. Hindi pa man kumikita, iniisip na niya agad kung paano niya ito palalakihin. Kaya willing siyang mag-effort, maghintay, at magtiwala sa proseso. Samantalang yung iba, kahit may opportunity na sa harap nila, ang unang naiisip ay kung ano ang pwedeng sumablay. Iniisip agad nila na baka sayang lang ang oras, baka hindi mag-work, o baka mapahiya lang sila. Dahil doon, hindi sila kumikilos. Ang totoo, hindi naman nagkakaiba ang opportunity, nagkakaiba lang ang pagtingin natin dito. Kung palagi mong pinapairal ang doubt, hindi talaga aasenso ang kahit anong sinimulan mo. Pero kung matutunan mong makita ang potential nito, doon magsisimula ang pagbabago sa buhay mo. Idea number 2. Problem versus solution. Lahat ng tao may problema, walang exemption diyan. Kahit gaano pa kayaman o kasipag ang isang tao, may mga hadlang pa rin siya na madadaanan. Pero dito pumapasok ang malaking pagkakaiba ng mindset. Yung ibang tao, kapag nakakita ng problema, parang natitigilan na agad, napapanghihinaan ng loob, napapagod bago pa man magsimula, at kadalasan umaatras na lang. Pero yung taong may solution mindset, hindi niya tinatanong kung bakit nangyari ang problema, kundi kung paano niya ito malalagpasan. Hindi siya nagfo-focus sa bigat ng sitwasyon, kundi sa posibilidad na may paraan na maayos ito. Kahit mahirap, gumagalaw siya. Kahit hindi sigurado, sumusubok siya. Kasi naiintindihan niya na bawat problema ay may kasamang opportunity para matuto. Hindi naman ang problema ang magkokontrol ng buhay mo, kundi kung paano ka nag-react dito. Idea number 3, small thinking versus big vision. Ang laki ng epekto ng iniisip mo sa kung saan ka dadalhin ng buhay. Yung taong may malawak na pangarap, hindi lang siya nakatingin sa ngayon. Iniisip niya kung nasaan siya after 5 years, 10 years o higit pa. Gumagawa siya ng plano, kahit hindi pa perpekto, basta may direction siya. Samantalang yung iba, ang focus lang ay kung paano makaraos sa araw na ito. Walang masama doon, pero kung doon ka lang lagi nakatingin, mahihirapan kang umangat. Ang mindset ng mayaman ay marunong mag-isip ng mas malaki kaysa sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Hindi siya natatakot mangarap kahit hindi pa niya alam ang buong proseso, kasi alam niya ang malalaking resulta nagsisimula sa mas malaking pananaw sa buhay. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, kailangan mong palakihin muna ang iniisip mo. Idea number 4, time for money versus building assets. Isa sa pinaka-common na nangyayari sa atin ay ipinagpapalit natin ng oras para sa pera. Magtatrabaho ka, kikita ka, pero kapag tumigil ka sa trabaho, titigil din ang kita. Ganito ang cycle ng karamihan at walang masama dito, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Pero ang mindset ng mayaman ay hindi lang nakatali sa ganitong sistema. Naghahanap siya ng paraan para gumawa ng asset, yung bagay na kahit hindi siya aktibong nagtatrabaho ay may pumapasok pa rin na kita. Parang money tree na patuloy na mumunga kahit hindi mo araw-araw binabantayan. Hindi ito nangyayari overnight, pero sinisimulan ito sa maliit na hakbang. Pwedeng side hustle, pwedeng maliit na negosyo, pwedeng skill na pwede mong pagkakitaan. Ang mahalaga, naiintindihan mo na hindi lang oras ang pwede mong ipalit sa pera. Kapag natutunan mong gumawa ng asset,
Doon mo mararamdaman ang totoong meaning ng leverage. Idea number 5. Money working for you versus you working for money. Isipin mo ito, may dalawang tao na parehong pagod. Yung isa, siya ang gumagawa ng lahat, nagbubuhat, humihila, puro pawis at halos wala ng pahinga. Yung isa naman, nakaupo lang, pero may sistema siya na gumagalaw para sa kanya. Ito ang difference ng mindset pagdating sa pera. Yung iba, habang buhay silang nagtatrabaho para kumita. Walang masama sa pagiging masipag, pero kung wala kang sistema, mauubos ka rin. Samantalang yung may tamang mindset, ginagamit niya ang pera, skills at resources para magtrabaho para sa kanya. Hindi ibig sabihin nito na tamad siya, kundi mas strategic siya. Iniisip niya kung paano niya mapapadali ang proseso, hindi kung paano siya mas mapapagod. Sa long term, ito ang nagiging dahilan kung bakit may mga taong nagkakaroon ng time freedom habang yung iba patuloy na nakatali sa trabaho. Idea number 6, admiration versus negativity. Kapag may nakita kang successful na tao, ano ang unang nararamdaman mo? Nai-inspire ka ba o naiinggit ka? Ito ang isa sa pinaka-subtle pero powerful na difference ng mindset. Yung taong may growth mindset, tinitingnan niya ang success ng iba bilang patunay na posible rin ito para sa kanya. Natutuwa siya, natututo siya, at minsan ginagaya niya pa ang mga tamang ginagawa ng iba. Pero yung iba, kapag may nakita silang umaangat, agad silang nagdududa o nagne-negative ng iniisip. Sasabihin nila swerte lang yan, may connection, o hindi yan magtatagal. Dahil sa ganitong pag-iisip, hindi sila natututo, hindi sila umaangat. Tandaan mo, kung ayaw mong makita ang success ng iba, mas lalong mahihirapan kang marating ang sarili mong success. Pero kung matutunan mong i-appreciate at pag-aralan ito, mas mapapalapit ka sa buhay na gusto mo. Sa huli, hindi naman talaga palaging pera ang pinag-uusapan. Sa mindset, nagsisimula ang tunay na laban. Hindi mo kailangang maging mayaman agad para magsimulang mag-isip ng tama. Ang kailangan mo lang ay willingness na baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa opportunity, problema, at sa sarili mong kakayahan. Unti-unti, araw-araw, pwede mong i-upgrade ang mindset mo. At kapag nagbago ang mindset mo, susunod na ang resulta ng mga action mo. Kung may isa kang natutunan dito, huwag mo lang i-like, i-apply mo. At kung ready ka nang mag-level up sa buhay mo, comment mo lang, ready, para alam kong kasama ka sa journey na ito. At kung gusto mo pa ng ganitong klase ng content na hindi lang nakakamotivate kundi talagang nakakatulong magbago ng mindset mo, make sure na mag-subscribe ka sa channel na ito. Kasi dito, hindi lang tayo mag-uusap, magtutulungan tayo na mag-level up ang isa't isa. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.